Kumusta mga kabasketball? Nagsisikap ngayon ang NBA na tugunan ng issue ng load management na kung saan ang mga key players ng koponan ay namimili na lamang kung kailan sila maglalaro upang mapanatili ang kanilang kondisyon at iwasan ang mga injury. Madalas ay ang mismong team ang may gusto nito para mapreserba sila pagdating ng playoffs. Maganda sana ang load management para sa ilang manlalaro, ngunit nagdudulot ito ng pagkadismaya sa mga fans, lalo na kung wala ang mga paborito nilang manlalaro sa mga importanteng laban na ipinapalabas sa national TV. Ayon kay Adrian Wojnarowski ng ESPN, nagmungkahi ang Competition Committee ng NBA ng mas mahigpit na alituntunin tungkol sa pahinga ng mga manlalaro, lalo na sa mga laro na may national television coverage. Naka-schedule na bumoto ang Board of Governors ng NBA hinggil dito. Kung matutuloy ang bagong rule na ito, malalaki ang multa para sa mga lalabag dito. Pwede kang kumita habang naglalaro sa Epoch Game. Ang kumpletong detalye pagkatapos ng video. Maaring multahan ng hanggang $100,000 ang isang team sa unang paglabag, $250,000 sa ikalawa at karagdagang tumataginting na 1,000,000 sa bawat susunod na paglabag. Bagamat ang ilang manlalaro at koponan ay hindi masyadong apektado dito, malaki ang epekto nito sa malalaking stars ng NBA tulad ni Kawhi Leonard. Si Leonard ang pinaka-apektado sa pagwawakas ng load management era. Kilala siya sa paggamit ng load management mula pa nung nasa San Antonio Spurs pa siya. Hindi pa siya nakakalaro ng isang season na hindi lumalampas sa 20 missed games mula 2017. Kaya makakaepekto ang pagbabagong ito sa kanyang karera sa hard court. Susunod si Paul George, ang kakampi ni Leonard sa Los Angeles Clippers ay madalas ding mawala sa maraming laro. Dahil pangarap ng Clippers ang magkampiyon, maaring mabago ang kanilang mga plano dahil sa bagong patakaran. Si Zion Williamson, ang key player ng New Orleans Pelicans ay nakapaglaro lamang ng 114 games mula noong siya'y ma-draft noong 2019. Dahil sa kanyang mga health issues, mas kailangan niya ngayong pagtuunan ng pansin ng kanyang fitness and training. Si Anthony Davis, ang superstar ng LA Lakers na si Davis ay madalas ding ma-injury. Isang beses lamang siya nakapaglaro ng mahigit 60 games sa isang season mula nung sumali siya sa Lakers. Kaya malaking dagok ang patakaran na ito para sa kanya at sa kanyang koponan. Si Joel Embiid naman, bagamat dumami na ang oras niya sa court, madalas pa rin siyang may injury. Maaari itong makaapekto sa estratehiya ng Philadelphia 76ers sa postseason. Kahit na ang layunin ng NBA ay siguraduhing makita ng fans ang pinakamahusay na manlalaro sa court, lalo na sa mga mahalagang laro, ang epekto ng mga posibleng pagbabago sa mga koponan at sa star players ay hindi maaaring baliwalain. Ang susunod na hakbang ng liga at kung paano mag-adjust sa mga koponan ay magiging focus sa mga darating na seasons. Pwede kang kumita habang naglalaro sa Epoch Game. Napakasimpleng mag-register. I-click lang ang download link ng Epoch Game sa description ng video na ito. Kopyahin ang referral ID at mag-register. Ilagay ang inyong GCash number, gumawa ng password, ilagay ang kinopyang referral ID at i-click ang question mark para lumabas ang 4 na numerong verification code. Ganun lang kasimple. At kapag first time user ka, meron kang free coins na pwede mo nang gamitin agad para maglaro. Maraming games na pwedeng laruin. May simpleng colored games, Dragon Tiger at marami pang iba. Napakasimple din mag-cash in. I-click lang ang plus sign sa may upper left. Pwede ka nang pumili ng amount. Napakadali din mag-withdraw. I-click lang yung withdraw button na nasa bandang ilalim. Diretso agad yan sa inyong GCash. Pwede ka rin kumita sa pamamagitan ng pag-share ng iyong unique referral link. Magkaka-commission ka sa bawat player na gagamit ng iyong referral link sa pag-register. Ano pang hinihintay nyo? Subukan ang Epoch Game. I-click lang ang download link sa video description o sa pinned comment.